Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salnian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang hapon po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito piling ko Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay ating pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang Panginoon na nagabay po sa atin kahit na po sa mga pagsubok na tinaranasan, subalit ang Diyos po ay hindi po tayo pinabayaan. Tutulungan po tayo sa mga pagsubok at siya po ang humarap ng paraan para ang mga pagsubok na ito na ating naranasan ay ating pagtagumpayan. Now, sa lahat po ng ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel, so huwag natin kalimutan mga kapatid na i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos at subscribe natin, din i-post natin ang notification bell para po updated po tayo sa bawat araw ng mga video na atin pong iparating po sa inyo para po sa kaligtasan. Ito po hangad natin. Siguro mga kapatid, sa ating panahon ngayon wala sigurong tao na hindi po nahangad ng kaligtasan. Kahit siguro tanungin natin ang nasa kulungan at yan ang kasamaang tao, sabihin natin na natulan na po sila ng kanilang ginagawang kasalanan. Pero kung tanungin natin sila mga kapatid, ay meron pa rin silang pag-asa ng kaligtasan. Kaya lang sa ating pamisalimutan mga kapatid, hindi po natin maiwasan talaga na minsan po ang ating ugali, yan na po ang nasusunod, hindi po ang kalooban ng Diyos. Kaya yun talaga, dahil po sa ating paglabag sa batas sa lupa, ay may hatol kaagad tayo sa kulungan. Ang iba talaga ay nabaril, ang iba talaga ay hindi naasahan ng mga pangyayari ay nangyari talaga dahil po na pati na pasaway po tayo. Kaya po ating mga magulang ay sinasaway po natin, hindi po tayo mga kapatid sumusunod na kanilang mga turo sa atin na kabutihan. Kaya yan po mga kapatid, talaga may kapahamakan po tayo na sa lupa pa lang, lalo po sa impyerno mga kapatid, na napakatindi po na impyerno. Wala na pong kapahingaan doon. Kaya po sa pahayag in chapter 20 verse 10 na doon sa impyerno araw-gabi ay magdurusa po ang dyablo, bula ang propita, itong halimaw at saka mga tao na kanyang naligaw. So araw-gabi mga kapatid, wala pong kapahingaan, no? Walang kapahingaan po mga tao doon na naligaw po ng dyablo. Naon naman natin siguro mga kapatid, inaasahan na yung impyerno ay mapuntahan natin dahil kaya nga nagumuhay po tayo na may takot sa Diyos para maiwasan po natin ang impyerno mga kapatid. So hindi maiwasan talaga ang impyerno kung ang atin na pong layunin ang nasunod. Pero kung ang Diyos po ang sundin natin, so maaaring maiwasan ang impyerno at mapuntahan natin mga kapatid ang buhay na walang hanggang. Ito po ang paraiso. Kaya lang sinasabi ko mga kapatid na hindi maiwasan talaga sa ating panahon ngayon na minsan talaga ang ating pamumuhay sa limutan ay nalipin po tayo dahil po sa paraan ng dyablo. Ito sinabi sa Ephesians in chapter 2 verse 1 up to 2 na noon una patay tayo sa harapan ng Diyos sa ating pagsuway, sa ating pagkamakasalanan. At sa verse 2, namumuhay tayo na ayon po sa makalaman, makamundo ng pagnanasa. At tayo po mga kapatid ay hindi sumunod ng mga aral ng Diyos, salita ng Diyos, dahil po sa ating puso ay ito po ay nakasira po dahil po si Diablo na humarap ng paraan para po yung mga salita natin napakinggan
ay masayang lang po hindi sabi natin mga kapatid, pakinabangan. Kaya itong ating ginagawa mga kapatid sa kahit itong paraan, meron tayong mga ginawa na mga video para po kahit paano na mayroon tayong matutunan at maiwasan natin ang dako na yung tinatawag ng nag-alab na apoy. Kasi pag namatay po tayo, dalawa po ang pupuntahan natin. Kaagad tayo pupunta doon sa dako na hindi po natin inaasahan at makapunta naman tayo sa ating inaasahan. Kaya tinuruan po tayo ng Panginoon para sa pagdilat na ating kaluluwa, ayun talaga ang ating pinapangarap na tinatawag po na paraiso. Pero mga kapatid, kung hindi po natin pahalagaan ang salita ng Diyos, sumapahamak tayo tulad ng isang mayaman na hindi nasahan niya sa kanyang pagkamatay, nakapunta po sa nag-alab na apoy at magsisiman siya doon, wala na po siyang magawa kundi naalala po niya ang 5 kapatid na buhay na sana po maiwas doon sa dako na kanyang kinalagyan. So nawa man ang kaluluwa sa kanyang kapatid na buhay, pero wala din siya magawa kasi naman na babalik pa diyan sa kanyang pamilya para sa pagsabihan lang po, wala na po kasi yung Biblia na po ang nagsasabi dito para po sa atin mga kapatid na itong nakasulat sa Biblia. Ito talaga ay ginawa ng Diyos, sumitan po ng mga propeta, mga apostol. Kung sa atin ngayon yung mga kapatid na binigyan ng Panginoon ng pagkataon na malaman po natin pamumuhay po na nararapat po sa Panginoon upang na hindi po tayo hatulan, na naman natin ipinagmalaki ang ating mga karunungan, tradisyon, relihiyon, doctrine or ano pa man ang ating natapos sa limutan na ito. Hindi po yan mga kapatid ating basihan na dahil po sa ating nakamtan ay tama na po. So importante mga kapatid na ambay naman lang yung makamtan natin, sumitan po ng aral ng Panginoon. Itong ginawa natin mga kapatid na gumawa tayo ng mga video kahit paano na meron tayong malaman na salita ng Diyos, itong utos ng Diyos para po na tayo talaga mamaya po na mapayapa at saka meron tayong alam kung ito ating kalagayan, tama na ba ito, meron tayong kayamanan, may pira tayo, may negosyo, may bahay, may sasakyan, may lupa, ano pa man. Pero mga kapatid, lahat po ng bagay na nakamtan sa limutan, maiwan po natin yan. Hindi po natin mapakinabangan yung mga bagay na yan mga kapatid. So ang malaga ngayon, so makinig tayo ng salita ng Diyos. Ito po ating mga video na ating ginagawa dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ginawa po natin ito para po na ito paano marami tayong matutunan at malaman natin ang kalooban ng Diyos. Dahil yan po lang mga kapatid ang pinakamalaga na ano man ating nakamtan galing po sa Panginoon mga kapatid. Wala po tayo nakamtan ng mga bagay na sa ating sariling pagsisikap. Ito po yung kalooban ng Diyos na nagbigay po sa atin. Kaya po salamatan at makinig tayo sa Panginoon. Wala po tayong mga kapatid ikatumbas na mga kabutihan ng Diyos sa atin. Ating hininga, hindi po natin binibayaran ito. Kahit na po sa hospital ngayon ang mga naka-ICU, napakamahal po na bayaran nila ng 1 buwan lang. Ngayon binantaon na po tayo sa limutan, wala po tayo binabayaran. Hindi maging masunurin lang po tayo sa Panginoon sapagkat yan lang po ang pinakamahalaga na ayaw talaga ng Diyos na may isang mapahamak. Kung ang Biblia po mga kapatid ating pakinggan, yung 2 Peter chapter 3 verse 9, na ang Panginoon hindi po nang pabaya ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba, kasi minsan inabuso talaga ang panahon dahil Panginoon wala pa, hindi pa bumabalik. So ayon ang Panginoon na may isang mapahamak, nilatsan na makamit ng pagsisisi at tumalikod sa masamang pamuhay. So yun po mga kapatid ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang po minsan po talaga ay nakakapokus tayo sa mga bagay na nais natin angkinin, nais natin makamtan ang mga bagay na hindi naman ipagkaloob ng Diyos. So mahirapan talaga tayo magkaroon, no? Mahirapan tayo magkaroon ng mga bagay kung ayaw po ng Diyos talaga. Dahil pa ang Proverbs chapter 16 verse 1 up to 2, nasa tao ang pagpaplano
pero sa Diyos ang purpose kung ito ay ibigay sa atin o hindi. So kaya ito mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin na huwag sana tayo magsawa. So araw gawa po tayo ng mga video at i-like and share lang po natin, subscribe, and don't forget to post the notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. Kaya Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International, President to us. The grace of Jesus Christ be with us. Amen.